Kung ganito rin ang inyong puso, ayan o, ayan, hindi na nabubuhay-buhay. Oh, dati naman pong nakakaigop ito ng tubig, pero bigla na lang pong hindi na daw makaigop. Kanina pa to binubuhay, mga ilang oras nang binubumba, wala pa rin. Oh, pagod na itong nagbubuhay ng puso. Ituturo po natin dito ng step by step kung ano po ang dapat check upin dito para lang mabuhay ito, ano? Kung ganito rin ang iyong puso, wag na wag muna kayong tatawag ng tubero dahil po mahal po ang talent fee ng magaling na tubero. Kalasin lamang po itong 4 na tornilyo para i-check ang dapat i-check dito. Papakita rin dito sa inyo ano ang dapat i-check ninyo para naman hindi kayo makagastos. Pero kung mapera kayo, edi wag nyo lang baklasin yung 4 na tornilyo. Kung tamad kayong magbaklas ng 4 lang na tornilyo, tawag na lang kayo ng magaling na tubero. Alam nyo na, kapag magaling, mahal ang talent fee. Lilinawin lang po natin sa inyo ano ang problema ng puso na to ay hindi na dating nakakahigop. Tapos bigla na lang na hindi na daw makahigop. Kahit anong buhay pa ng ginagawa nila dito ay hindi na nila mabuhay-buhay. Bago maghula ng dahilan kung bakit hindi ito nakakahigop ay syempre tignan muna yung pinanghihigop nitong puso na to. Baka naman sira na, kaya hindi makahigop ng tubig. Kahit naman, merong mahihigop na tubig hindi nga makahigop yung pinanghihigop. Hindi talaga makakahigop ng tubig kung ganon. Iba po yung puso na hindi makahigop ng tubig kaysa sa puso na walang mahigop na tubig. At ito pa ang kalasin dito, yung mismong pinanghihigop ng Gitmatic pump na to, yung sapita niya. Karamihan kasi kapag hindi na makahigop at hindi mabubuhay-buhay ay mayroong singaw. Maaring pudit na yung sapita o kaya pudpud na yung gitpalt niya. Bali, pabilisan lang para hindi tayo abutin ng siyam-siyam. Ito na po yung sapita niya. Kitang-kita naman, walang punit, kaya walang problema sa sapita. Ganito po ang pag-check up dito. I-actual natin nilagay sa tubig at ihahon na ganito. Ayan, paano yan makakahigop? Tumatagos po yung tubig. Di syempre, merong singaw. Hindi yan talaga makakahigop. Kahit ilang isang araw kang buong isang araw na bubuhayin mo yung puso. Ang problema po nito ay itong check valve niyang nasa gitna, yung itong tinuturo ko na to na rubber, napudpud na, ayan, meron ng singaw, nagkakasingaw na. Ayan, di ba? Kaya hindi na yan makakahigop. Kinakailangan yan kapag ipump ng puso ay masaraduan niya yan, maisarado itong rubber na to para maiahon niya yung tubig. Gaya nito, for example itong isa. Ganito ang pagtesting, Oops, ayan sana, hindi makukulog yung tubig. Itong pinagpalitan na to, ayan, medyo nakukulog din. Kaya lang, at least makakahigop ito. Kaya lang mahina kasi nakukulog din ng tubig. Ang perfect po ay hindi po makukulog yung tubig. Kaya ang dapat gawin dito, kung tamad kayong mag-ayos pa nito, ay palitan na po ito. Itong hinahawakan ko na to. Kasi hindi na makakahigop singaw. Pero kung tipid po kayo sa budget o kinukulang sa budget, ito lang po ang ayusin nyo dito at papalitan. Palitan nyo lang po itong check valve niya, itong tinuturo ko na to na rubber kasi napudpud na. Saka nyo likha-likhain niyang yung paglapatan nitong rubber na to para walang sisingaw, walang hindi mahulog yung tubig. At kapag napalitan nito at naayos na at hindi pa rin makahigop, ay maaring mayroon pang singaw na iba, maaring butas na yung tubo. Ay yun na po, ang tubero na po ang talagang mag-aayos. Meron na po tayong tutorial dyan kung ano po yung pinakamura na gagawin kapag butas na po yung tubo. Kompleto na po tayo sa mga tutorials tungkol sa mga ganitong trabaho. Pakitignan nyo na lamang po dahil ayaw po natin ulit-ulitin dahil kawawa po yung mga dating nakasubaybay sa ating mga tutorial. Basta ito lang po ang tandaanan ninyo, kapag hindi nabubuhay yung puso, ibig sabihin merong singaw. Kapag mabubuhay naman yung puso kaya lang sumisipa na walang maigop na tubig, automatic na baraduan yung daanan ng tubig sa ilalim ng lupa. Yun po tinatawag na nag-flat hole. Yan lamang po ang munting tutorial natin. Huwag na po kayong magtaka kung bakit nakahaluan yung ibang content natin ng pang-entertainment at comedy dahil isa pa po tayong vlogger. Yun lamang po. Maraming salamat sa nakakaintindi. Sa mga naman piloso po at hindi nakakaintindi na puro masama ang comment, ay nako, humayo kayo at magpakarami sa iisang lugar.